Ang ating balcony, dito kayo, para hindi kayo nakatayo dyan. Sa 2, 3, ayun 3, may 3 upuan dito. Kaya, tayong mga bisita, dito kilala itong mga isa, mga pastor itong mga ito. Madami ang ating bodega church, Yes. Kulang na lang ngayon muna nakahiga. Sulit sa gilid-gilid Ay, naku po, napakabuti ng Panginoon, Yes. Hilahin natin itong ating mahiwagang pisara. Yes. Ganyan lang naman ang Bible study, Mayroong pisara na yung taga-sulat ko dito. Ay, naku. Nakatuwa naman, punong-puno upuan, Ang Diyos ba'y mabuti? Amen. Sige, review muna tayo ng konti, itong mga nangarang araw. Ang topic natin, tungkol sa Espiritu Santo at tungkol sa Diyos. Yes. Nalaman natin, doon sa ating mga pinag-usapan sa Bible sa napakaraming verses, lagi natin sinasabi, yung Bible study, hindi pinag-uusapan dyan yung mga politika, hindi tayo nangangampanya kahit isang beses, Bagaman marami sa ating mga pastor, mga kanang kamay ng mga mayor. Hindi naman masama yan kasi sa Bible yung mga Jose, kanang kamay ng emperor. Si Daniel, kanang kamay ng emperor yan. Oo, marami. At yan kalooban ng Diyos kasi kung minsan nagbibigay ang Diyos ng pabor sa pamamagitan ng mga politiko. Yung ng templo, giniba. Nung siya itinayo muli, ang inutusan ng Diyos, isang hari, na Pachi. Pagka meron akong gustong itanong, may computer ako sa kaliwa, may computer ako sa kanan. Ay, nakakatuwa. At mas nakakatuwa, merong mga kalalakihan matipuno. Hindi na ngayon inuman ng kinakasiya. Pagpupuri sa Panginoon. Ito mong pasalamat ni kapatid, Minsan may mga nagte-text sa akin, mga asawa niya, Kuya Roland. Ang asawa ko, dating lasing ngayon, hindi na! Yun ang katunayan ng isang tao, binabago ni Kristo. Yung kasalanan, hindi man bigla, kahit unti-unti, at least nagbabago. Kasi lahat tayong mga Kristiyano, kahit ako, kahit yung mga pastor na yan, dumaan yan sa mga makasalanang buhay. Yes, that's right. At yan ay unti-unti binabago ng Diyos. Hanggang sa maging kamukha ni Kristo! Amen. Diba? Sabi sa Bible? Gayahin natin si Pablo na kamukha ni Kristo na gumagawa ng mabuti. Yan ang katunayan ng isang tao ay ligtas. Paano mo malalaman na ikaw ligtas na? Meron ka ng buhay na walang hanggan. Ang isang patunay dyan, nasa sa iyo ang Espiritu Santo. Yes. At kapag nasa sa iyo ang Espiritu, dalawang uri lang ang Espiritu, lagi natin pinag-uusapan, nakikita natin lagi sa Bible walang Espiritong mabait. Walang Espiritong, pagka hindi yan holy o banal, sigurado yan evil. Dalawa lamang ang uri ng Espiritu, napakasimple. Kasi ang Diyos, pag yan nagturo, very simple. Ang Panginoon nga, minsan nagtuturo yan. Tingnan nyo ikaw mga ibon. Very simple magturo ang Panginoon. Walang complicated turo ang Panginoon. Ang nagpapakomplicate lamang ng mga turo, yung mga sekta na reliyon. Yan ang magkakaiba-iba ang mga turo niyan. Yan ang magkakakomplicate na turo. Pag sa reliyon ka nagtanong, kapag ikaw ay nagtanong at ang sumagot sa iyo reliyon, magkakaiba ang ano yan, ang sagot. Pag tinanong mo si Bishop, kung ito nasa sekta ng Oneness, sasabihin na sa'yo, isa lang Diyos. Pag si Bishop naman tinanong mo, nasa Born Again, sabi Trinity, di Trinity, 3 Diyos. Meron naman pag tinanong mo naman si Nanay Pachi, na freelancer at 2 Diyos. Kristo ang Diyos. Kailangan tanungin natin, Bible natin. Meron na akong cellphone, kasi yung cellphone na yan, ginagamit ko yan para yung salita ng Diyos marinig ng maraming tao. Di ba sabi ng Bible, ano ba raw ang pananampalataya? Saan nakukuha? Pamamagitan ng pakikinig ng mabuting balita.
No, eh kung ikaw ay walang pamasahe, papunta ka kung saan-saan, hindi mo maipon ng mga tao. Eh, cellphone mo, nakakabili ka nga load eh. O kahit nga walang pamerienda ngayon ng tao, nakakabili ng load, noon na noon. Yeah. Iyang cellphone na yan, sabi ng survey ng SWS pa nag-survey. 70% ng mga tao ngayon nandyan sa cellphone. Nanunood. Kaya kung ikaw may cellphone, gamitin mo yung cellphone mo para magbahagi ng mabuting balita. Kasi ang pananampalataya yan ay galing sa pakikinig. Ng pakikinig ng mabuting balita. So, paano raw may makakarinig? Kung wala namang mangangaral, walang makikinig. Yes. Kaya maraming nangangaral, isa na ako ron. No, kahapon nagdaos dito ng service si Pastor EJ. Dami tao eh, nakita ko eh. So maraming kaluluwa ang makakarinig. No, lagyan mo pa ng signage, malaki, victory! Yeah. Di maraming pupunta dyan. Yeah. Naku, kukulangin ang lugar mo. Baka bubuuin mo na yung gano'n. Okay, review ha. Isa lamang ang Diyos, sabi ng Bible natin, ang daming verse ha. Yeah. Mayroong tatlong kapahayagan ng Diyos. Yes. Nakakaiba-iba lamang sila kasi sinasabi nila doon sa John chapter 14, sabi ni Jesus, sa pag-alis ko, isusugo ko siya. Yeah. Eh, siyempre, pag sinabi mo siya, person, maraming matatalino eh, siya eh. Pero pag idiretso mo pa yung sinasabi, sabi ni Jesus, doon pa rin, dire-diretso, basahin mo yung buong John chapter 14. Kapag dumating siya, no, tinutukoy niya yung espiritu na sinasabi niya na hindi matanggap ng sanlibutan kasi hindi siya nakikita. Pag sinabi mong espiritu, hindi mo mabibilang. Walang bilang kasi hindi nga nakikita. Yeah. Pag dumating siya, puntahan natin ng Bible. Oh, yan, bukas na si Bishop. Lato tayo. John chapter 14. Yeah. Pagdating niya, sige nga, doon nga tayo sa 14. 14. Yeah. Delikado tayo, maraming bishop, maraming mga narito. May pariseo, may saduseo narito. Lato tayo. Ay, nako. Sige nga, kaya sasay, puntahan mo nga yung pagdating niya. 14, 17. Yan, sige. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Okay, Sapagkat tuloy siya pa. ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Alright. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Alright. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Alright. Ayan. Pagting panahon na lamang at hindi na makikita ng mundo nito, ngunit ako'y makikita niyo sapagkat nabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Okay, so sige nga. Yan. Konting panahon na lamang, sabi ni Jesus, hindi na ninyo ako makikita. Ngunit, sabi ni Jesus, ako'y babalik sa inyo. Yan. Sino ang babalik sa atin? Si Jesus. Yan. Meron dalawang uri ng pagbalik na tinutukoy si Jesus eh. Ang una, yung kanyang muling pagbabalik, second coming. Matagal pa yun. No? At yan ay pwedeng mangyari. Hindi natin alam. Walang nakakaalam kahit isa sa atin. Ang pagbabalik ni Kristo, hindi natin alam kung kailan darating. No? Meron sinasabi ko lagi, meron dalawang bagay na mangyayari sa buhay natin. Tiyak mangyayari kahit hindi ka maniwala. Ang pagdating ng iyong kamatayan at ang pagdating ni Kristo. Okay, dito tayo sa Espiritu Santo kasi ang topic dyan ni Kristo, pagdating ng Espiritu Santo. Okay, pagdating niya ng Espiritu Santo, kaya sinabing siya ay person. Yan, malapit na magkasundo yung oneness, two-ness, na three-ness eh. Ang definition ng person, buong pagkatao, kinuha natin doon sa Bible, sabi doon sa verse natin, kasi sa computer niya na, nawa ay lubos kayong gawing mabuti ng Diyos. Ang inyong buong pagkatao, person. Yeah. Pag sinabing person, ano sabi ron? Ang inyong kaluluwa, ang inyong espiritu, at katawang laman. Siyempre, person. Hindi pwedeng maging person ng isang tao, ang isang aso, walang katawan. Walang espiritu, hindi person kasi kulang. Okay. Bakit sinabi ni Jesus na siya? Kasi yung siya na yon ay person. Yeah. Merong will. Meron niyang karakter. Meron niyang
katawan. Bakit sinasabi na merong katawan pagbalik niya? Sapagkat tayo na iglesia ay katawan ni Kristo. Mayroong katawan si Kristo na naririto. Sino ang katawan? Si Bishop. Sino ang ulo? Si Jesus. Yes. Tama? Yes. Ha? Verse by verse yan. Wala tayong invento rito. Wala invento. Tuloy mo pa kayo, Jose. At kami, pagdating niya, sabi doon, makikilala ninyo ako ng lubos. Lubusan. Tapos, sabi pa niya, kung ituloy-tuloy mo pa yan, at kami ng aking Ama ay pupunta at mananahan sa iyong katawan. O, sino pupunta sa katawan natin? Si Kristo. Pero, ang katawan niya, wala. Nasa langit. Ang tinanggap ni Bishop at ang tinanggap ni Nanay Pachi ay Espiritu ni Kristo. Kaya sinabi daw sa mga verse natin, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong ito. Napakarami nating verse, sabi na, pakadamami. Yeah. So siya, ang Espiritu Santo, ay talagang person. Bakit? Ang Espiritu ni Jesus, si Jesus may katawan. No, kaya nga sana topic natin ngayon tungkol sa mahal na araw. Kasi dito, pag mahal na araw, makikita mo, parang-parada dyan, mula dyan sa Pulay hanggang doon, sa simbahan ng sa simbahan ng Kristo. Kaya, sa Ligtong, naggagapang, mayroong naggugulong, mayroong naghahataw, may humahataw, mayroong samot-sare. Ang dami. Yan. Bakit? Kasi yung penitensya, sabi ng Katoliko, yun ay paraan nila ng pagsisisi. Penitence. Tama ba, Bishop? Ibig sabihin ng penitensya? Ay, puro bishop pala ito na dito. Nilagot ako rito. Ang ibig sabihin ng penitensya o penitence, pagsisisi, tama, Pastor? Tama ba ako? Sino ba rito ang mahusay na Dictionary, kailangan na debatista? Sinerge ko na yun eh. Okay. Ang ibig nyo sabihin ng salitang penitensya, penitence, ay paraan ng pagsisisi. Yes. Okay. Kailangan ba natin gayahin ang ginawa ni Jesus? Para lamang tayo patawarin? Hindi. Bakit? Ang kaligtasan natin, wala tayong gagawain. Ang kaligtasan ng isang tao ay awa lamang habag. We are saved by grace through faith. Yes. Paano tayo naligtas? Awa. Paano paraan? Pananampalataya. Saan nakukuha ang pananampalataya? Pakikinig ng mabuting balita. Yes. Paano makakarinig? Pag nangaral si Bishop, Yes. si brother, nakakarinig ang mga tao. Sasampalataya. Yes. At kapag ang isang tao ay sumampalataya, yun ang kaligtasan. Yeah. Napakahalaga ng pananampalataya kasi kung wala kang pananampalataya, hindi mo mauunawaan na ang daigdig ay nilikha ng Diyos sa salita lamang. Yes. May verse yun, may verse tayo na kayo sasaya na. Yan is, Kung walang pananampalataya ang isang tao, hindi mo mapapasaya ang Diyos. yeah, everyone. You cannot please God. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Mahalaga na ang isang tao, pag dumating sa mundong ito, ay makatagpo ng pananampalataya, makarinig ng mabuting balita. So, Yes. kaya nga tayo nandito ngayon lahat eh. No? Itong RCPJC, ginagamit ni Carolan eh. Bakit? Kasi sumampalataya. Kaya every time ako hawak ng mikropono na to, ang sinisigaw ko tungkol sa pananampalataya. Ano? Merong tinatawag na maling pananampalataya at tamang pananampalataya. Kaya ang sabi, ang tunay na tamang pananampalataya ay kapag kayo'y nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Yes. Maraming uri ng pananampalataya. Ako ngayon, mahal na araw. Nung araw, lahat ng uri ng pananampalataya kapag tinatawag na mahal na araw, ano ba sa English na holiday? Andyan lahat parang umiinit ang pananampalataya ng marami. Expensive day. Kasi tinatawag nilang holiday. Okay naman yun, at least nare-realize nila na pagka mahal na araw maaalala natin ang Diyos. Hindi yung hindi na natin naaalala ang Diyos. No, meron diyang nagsasawsaw ng abo, nilalagay sa noo. Okay rin naman yun, para daw maaalala nila na tang tao galing sa alabok. Okay rin.
Totoo lang, ang pananampalatayang Katoliko, isa yan sa pinakamalapit sa pananampalataya ng mga born again. Pinakamalapit. Karamihan ng kanila pinaniniwalaan din natin. Amen, mga pastor ng born again. Ang pananampalataya kay Kristo, yan ang pinakamahalaga. Okay, ano pa yung ating mga pinag-aralan ng nakarang araw? Ang Espiritu Santo, ang katunayan na ikaw ay ligtas na. Yes. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Espiritong Banal, Holy Spirit. Kasi yung Espiritu na yan na banal, na mabuti, pagkagawa ka ng kasamaan, hindi ka pa nakakagawa, papunta ka pa lang sa kasamaan. Nagsasalita na yan, kaya nga person eh. Yes. Nagsasalita na. Ano sinasabi? Abay, pagka si Bishop pupunta yan sa isang miyembro na merong hindi maganda, sasalita agad yan. Huwag kang pupunta yan. Kapag kasi parang Desilio pupunta yan sa dating gawi, sasalita agad yan. Huwag kang pupunta yan. Ang katunayan na isang tao hindi paligtas, wala ang Espiritu Santo, walang nagsasalita sa kanya. Kaya tuloy-tuloy lang yan sa paggawa ng kasamaan. Yan ang katunayan ng isang tao, ligtas na. No, hindi lahat ng tumanggap kay Kristo ay ligtas. No, ang ibig kong sabihin, hindi ko alam kung sino yung tunay na tumanggap kay Kristo. Halimbawa, nangaral ako ng mabuting balita. Hindi ko alam kung sino tunay talaga sa inyo tumanggap kay Kristo. Ang nakakaalam lang ang Diyos. Yes. At saka ikaw. Amen. Paano mo malalaman na ang nasa sayo na ang Espiritu ni Kristo? Pagkagawa ka ng masama, yung dating enjoy ka, sarap na sarap. Pagkagawa ka na ng masarap, ng kasamaan na dating sarap na sarap ka, pag nagsalita yan, gagalabog na yung dibdib mo. Yan ang magdadala sa iyo sa langit. Hindi ang relihiyon mo kung saan sekta ka kasabi. Paano mo naraman niya, Kuya Roland? Dati, nung ako'y tumanggap kay Kristo, bago ako tumanggap, lahat ng kasalanan na alam nyo, alam ko rin. Lahat ng kasalanan na alam nyo, alam din ng mga pastor na yan. Yes. Meron nga dyan pastor rin ang kasamaan eh. Tinutukoy ka si Bishop. May mga beer house yan eh. No? Dati akong masama, katulad nyo, no? Lahat ng mga tinatawag na pastor, dumaan yan lahat sa kasamaan. At kaya sila ngayon ay nangangaral ng mabuting balita para tayong lahat makaranas din ng kabutihan ng Diyos. Yes. Amen! Amen. Kaya paano natatanggap ang Espiritu Santo? Pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Paniniwala sa ginawa ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo, binayaran ng ating mga kasalanan. Yes. Kapag yun ikaw ay naniwala ron at tinanggap mo si Jesus, yung Espiritu ni Jesus, hindi katawan ni Jesus ha, kaya marami nako-confuse dyan eh. Nagogoyo sila ng mga nagpapatong ng kamay. No? Ito masabi ni Pablo, mabuti na lamang, wala ka akong binautismohan sa inyo sa tubig kahit isa. No? Dinaalala siya, si Jesus Tenes nga pala na bautismohan ko. Kasi, kapag ikaw ay naniwala na ang nagbautismo sa iyo sa Espiritu Santo ay tao, hindi ka na makakawala sa Kanya. Kukontrolin niya buhay mo hanggang mamatay ka. Pag sinabi niya sa iyo, tumalong ka sa ilog, tatalong ka. Pag sinabi niya sa'yo, bigay mo sa akin yung salapi mo, bibigay mo. Bako control ang pag-iisip mo. Alam niyo ba, walang ibang nagbibigay ng Espiritu Santo kundi ang Diyos. Yes. Amen. Sinabi ni Juan, tingnan ninyo ang tupa ng Diyos. Yan nag-aalis. Nag-aalis ng mga kasalanan. Okay? Sinabi sa kanya ng Diyos, ang makita mo na bumaba ang Espiritu Santo, siya lamang ang magbabautismo sa apoy, sa Espiritu Santo. Yeah. Amen? Yeah. Kailan nyo tinanggap ang Espiritu Santo? Habang ikaw ay nakikinig ng mabuting balita. Gawa, chapter 10. Tama ba kayo sa Yeah. Chapter 10. Habang si Pedro ay nangangaral sa bahay Ni Cornelius. ni Corneliong sundalo, bumaba ang Espiritu Santo sa mga hentil na nakikinig. Yes. Okay, laging tindaan natin ha. Meron tayo laging bagong tipan. Meron tayo laging bagong tipan, meron tayo laging lumang tipan. Yan.
Kaunti lamang ang nagtuturo niyan, yung pagkakaiba niyan. Kasi pag itinuro yan ng mga tinatawag nilang mga full gospel daw, masasagasaan yung turo nila sa kaperahan dyan. Yung mga tinatawag nilang pagbibigay. Tama lang magbigay. Tayo nga, lagi tayo nagbibigay eh. Milyon na nga ang nabibigay natin dyan, pumupunta lahat sa mga nangangailangan eh. Walang pumapasok kahit sin kung duling sa akin. Pagmer, kailan lang. Itong, ano ba yung huli natin? Nagpakain. Doon sa sementeryo. Ilang daang tao pinakain. No? Lagi ko sinasabi, huwag nyo hangarin sa inyo pumunta yung binibigay natin dyan para yan sa mga dilubyo, walang makain, hindi mailabas ng ospital, lahat ng mga wala nang mapuntahan kundi ang Diyos, dyan nang pupunta. Ngayon, kung gusto nyo ikaw ang puntahan yan, eh, baka kailangan doon ka muna sa sementeryo tumira. Basta na yung pinakain natin yung nakarang linggo, mga nakatira sa basurahan sa sementeryo. Eh syempre, bago pagpunta ron, nangaral. Di ba? So, ginagamit yung mga pamamaraan paano ang mga tao makakakilala sa Panginoon. Pero lang, bakit ba gusto mo yung mga tao na yan makakilala kay Kristo? Eh, ayoko naman, ako lang ang masaya kasi kahit saan ako tumingin, nakikita ko ang kabutihan ng Diyos. Kung wala sa akin si Kristo, baka nakatatlong asawa na ako, 2. Baka wala akong negosyo, baka ako ngayon ay nanghihingi lang kay Kuya Sosim ng pariya-pariya. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ako'y sumampalataya. Yung kasalanan na ginagawa kong malimit nung araw, no? Ano yung kasalanan mo? Hindi ko natatanong ngayon. Baka malaman pa ng asawa natin. Marami, lahat yan ginagawa ko. No? Yung biyanan ko nga, lagi na andito, si Tatay Obet. Ngayon wala eh. Medyo may karamdaman yata. Sabi niya, ako'y maraming kasalanan. Sabi ko, isa lamang ang kasalanan hindi ko nagawa. At munti ko na gawin. Ang pumatay ng tao. Kaya nakulong sa Tatay Obet, ilang tao na abang buhay. Amen! Yes. Okay? Ang Diyos ba'y mabuti? Yes. Okay. Tingnan natin. Ano ang ginawa kay Kristo? Kasi baka mayroong gustong gumaya kay Kristo para mapatawad eh. Okay? Yung penitensya, di na yan kailangan gawin. Bakit? Pinatawad na tayo. Nung tinanggap natin si Kristo, pinatawad na. Pero kung gusto mong gawin ang ginawa ni Kristo, baka hindi mo rin makaya. Kasi sa Mateo 28. Yan, tingnan natin yung Bible ko. Lagi tayo sa Bible. Sino niya walang Bible? Taas ang kamay. O, pag walang Bible, humingi kayo kay Kuya Jose, kay Rod. Marami kaming Bible. Yes. Mateo chapter 20. Tingnan natin kung ano mga ginawa ni Kristo nung siya ipinako sa krus. Mateo 28, Kuya Jose, pakibasa mo nga. Anong verse? Mateo 28. 28. Teka. Dito muna tayo sa ano. 27. Tingnan muna natin nung ang Panginoon hinuli na. Tingnan natin kung ano mga bagay na dapat na pwedeng gawin ni Kristo ng Panginoon pero hindi niya ginawa. Tingnan natin itong mga kaganapan. Sa 27. Ang tinatawag nilang mahal na araw. Una, nung ang Panginoon ay hinuli, makita natin, mayroong 2 taong nagtatwa sa kanila. Ang una si Judas, nung bersyon ko yung Yeah. hinuli ang Panginoon at ang ibinayad sa kanya ay 30 pirasong tila. Yes. Ang ikalawang tao na nandiyan dyan, na merong kinalaman sa pagtatatwa kay Kristo, si Pedro. No, 2 tao. Tingnan natin kung anong naging resulta ng kanilang mga ginawa. Si Judas, number 1, siya ay nagtatwa, sumingil ng 30 pirasong pilak upang si Jesus maituro niya. At nung nakita ni Judas, no, basahin nyo lang, masyadong mahaba yung aking verse 27, 28, 27, 26, 27. Brad, dito may 2 verse lang muna. Sige, kasatan. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinahuli sa mga pari ng pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ko, pinagkanulo ko ang dugo ng taong walang anumang bahid ng kasalanan. Ayun. At pagkatapos, anong ginawa ni Judas? Inihagis ni Judas sa loob ng templo. Inihagis. At pagkatapos, siya ay umalis, siya ay nagpakamatay. No, kaya may nag-uudas sa inyo,
kayo mag-alala dyan, magse-self-destruct ang mga Judas. No? Bakit? Kasi nasa Bible din yan eh. Kapag ang kabutihan ay sinuklian mo ng kasamaan. Anong verse pa yun? Kawikaan 17:13. Kawikaan 17:13. Kapag ang kasamaan ang sinukli mo sa kabutihan. Kawikaan 17:13. Pakibasa mo kayo. Okay, verse 17:13. Sabi rito, kapag masama ang ginanti sa mabuting ginawa, kapag masama ang iginanti mo sa masamang ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala. ang kapahamakan sa buhay, hindi mo mawala sa iyong buhay. Yes. Halimbawa lang ha, halimbawa. Si, pangalan mo, Pastor? Chua. Jonathan. Yeah. Pastor Jonathan. Kunwari lang ha. Si Pastor Jonathan, boss ko yan. Siya nagpapasweldo sa akin. Example ito lang ha. Amo ko. Yes. Binigyan ako ng kung anong pabor. Kasi mas matindi yung si Judas eh. Kasi mga disipulo ng Panginoon, mga kasamahan niya eh. Napakabuti ng Panginoon sa kanila eh. Yeah. Sabi sa Bible, ang Panginoon pumarito at siya gumagawa ng kabutihan sa mandako siya magpunta. Yes. Kapag ang kabutihan, sinuklian mo ng kasamaan, ano sabi? Si kasamaan ay hindi mawawala sa iyong tahanan. No? Kaya maraming tayong tinatawag minsan, ako, malas ika yung taong yan. Minalas na naman ika, minalas na naman. Maaaring yun. Hindi ko sinabing yun nga, pero yun ang nakasulat sa Bible eh. Maaaring yun. Okay, meron pa diyang isang tao, si Pedro, tinatuwa naman si Kristo. Aranas na pa kayo, itatwa si Kristo? Hindi pa, no? Merong isang tao pa dyan na nakagawa ng kamalian, si Pedro, itinatuwa niya si Kristo. Si Pedro kasi matapang yan eh. Nung hinuli na ang Panginoon, pasunod-sunod yan eh. Hindi lumalayo sa Panginoon hanggang sa nung siya nandoon na sa bahay ni Anas pa yun. Eh pumasok siya sa compound. Merong nakakita sa kanya, di ba hindi alagad ni Kristo? Hindi ko kilala yan, hindi ko kilala. Pero doon sa Matthew 28, malapit lang ang distansya nila eh, kasi tinignan siya ng Panginoon eh. Bago nangyari yon, sinabi ng Panginoon, bago tumila akong manok, itatatuan mo ako ng 3 beses. Alam nyo ba na lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos, alam ni Kristo? Kasi si Judas man, alam ng Panginoon na siya yung magtatatwa eh. Diyan sa Matthew 27:28 eh. Sabi ng mga alagad, sabi ng Panginoon, isa sa inyo itatatwa ako. Yeah. No? Ang makasabay kong sausawan ng tinapay, siya yon. Yeah. Pag sausaw niya, si Judas, sabay niya sausaw. Sabay niya, nagsausaw eh. Sinabi sa kanya ng Panginoon eh, ikaw nga. Kasi nung nagsausaw sila, nagkadikitan ng tenga nila. Siyempre, magkasabay sila nagsausaw eh. Tinanong siya ng Panginoon, nandyan nga ba? Basta hindi ko napabasa, masyado maabang, maupos oras natin. Ako po ba yun? Sabi ni Judas. Oh, yeah. Ikaw nga. Pagkasabi na, lumalis na si Judas. Kasi hindi siya nakapalag. At nakita muli sila doon na sa Garden of Gethsemane 28 na 27-28. Ang halikan ko, kasama na niya yung mga sundalo. Sabi niya, ang halikan ko, siya yung dadakpin nyo. Nung hinalikan si Jesus, si Pedro, nanaga si Pedro eh. Talagang matapang eh. Talagang kaya nang ibigay ang buhay niya eh. Yeah. Kasi si Pedro ay talagang ang mga disipulo kasi ng Panginoon, mga rap na tao eh, mga mangingisda. Kasi di ba pagpunta ka dyan sa Pandawan, makikita mo yung mga isda, Punta na ba kayo sa Pandawan, dyan sa Rosario? Yes. Kita nyo yung mga mangisda, talagang ano yan. Kaya nilang sumugod sa suntukan. Yeah. Eh si Pedro, laging may dalang tabak eh. Nung araw siguro, baril yan eh. Wala pa namang baril nung araw eh. Yeah. Eh kung may baril, baka na maril si Pedro. Kaya nung si Jesus hinuli na, siyempre una, nilitisin mo na siya kasi dyan sa Matthew 28, si Jesus ay hinatulan ng legal na kamatayan. Hindi siya ipinako sa krus na illegal. Ayaw ko nang pag-usapan si Duterte, legal, hindi legal, hindi naman ako abogado. Si Jesus
ay hinatulan ng legal ng mga Pariseo, Saduceo, kasi meron silang autonomous government. Galing sa Roman Empire. Nung panahon na yan ay sakop sila ng Roman Empire. Itong si Pedro, nung ang Panginoon dinala doon sa bahay ni Anas. Actually, nakarating ako doon sa bahay niya, si Caiaphas, si Anas. Mayroong dungeon doon sa Israel. Sino nakarating na Israel? Taas ang kamay. Basta nakarating na Israel. Ako hanggang airport lang. Makakarating ulit tayo dyan. Susuyurin natin yan. Meron doon dungeon sa bahay ni... Di umano yun daw yung bahay ni Anas na pinagdalahan kay Jesus nung siya after na malitis. Kinabukasan, di ba, pako na siya sa krus. Ang Panginoon, bago ipako sa krus, ilang araw siya walang tulog eh. At doon sa dungeon, siya pinaglalaroan ng mga sundalo. Andiyan din yun, nakasulat sa Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nandiyan lahat ng pangyayari tungkol kay Jesus. Nakasulat lahat doon. Noong ang Panginoon nililitis na, merong isang napakaganda ritong verse. Sa 20, Mateo 26, verse 53. Yes. Sabi rito, babasahin ko, sinabi sa kanya ni Jesus, 51. Bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari, Pariseo, Saduceo, at natagpas ang tainga niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo yung tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak na mamatay. Kaya pinagaling, ibinalik ni Jesus yung tainga. Yes. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalahan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel. No, hindi sundalo eh, isang alang anghel eh. Mapatay yan ng libo-libo kung pumatay yan eh. 100,000 sa anghel. Isang anghel lang. Kasi nung panahon ng nagkasala si David eh, pinapili siya ng parusa eh. Ang pinili niya, 3 araw na salot eh. Paglabas niya ng palasyo, nakita niya, 70,000 ang yung patay. At mayroong isang anghel na pumapatay. At ang sabi ni David, ako po, huwag niyo lang pong ituloy. Parusahan niyo na lang ako at ang aking pamilya. Paano kaya ito 12 batalyon? Ang isang batalyon, binubuo yan ng, kung di ako nagkakamali, 1,000 sundalo sa Roman soldiers. Yeah. Ito lang, kung sakto, baka mamali ako. Meron itong doctorate degree na. Sabi ni Jesus, maaaring ang binulungan niya si Pedro, kasi si Pedro yung nanagari ito eh. Sabi niya, hindi mo ba alam? Kahit 12 batalyon ng mga anghel, isang batalyon, 1,000, sabi niya, baka kahit mahigit sa 12,000 anghel, ngayon din, kaya kong humingi ng tulong sa aking Ama. Yeah. Okay, nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Akala natin, si Jesus di ba nakikita natin sa krus, parang bakla nakaganyan, no? Hindi ganun si Jesus. Yun litrato lang, litrato lamang ng mga reliyon yon na nilalagay nila sa krus. Ang Panginoon ay barakong-barako. Saan siya naroon ngayon? Sabi ni Jesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at maging dito sa lupa. Yeah. Kaya, humayo ka, Bishop! Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Yes. Asa akin na lahat ng kapangyarihan. Yeah. Sa langit at sa lupa. Kaya, humayo ka, Bishop! Sabi ng Panginoon. Gawin. Huwag kang gagawa ng 3 Diyos, isa lang. At ikaw ay mangaral. Yeah. Ano sabi? Mangaral. Sino ipapangaral? Si Jesus. Siya ay hari ng mga hari. Yes. Pag hindi mo kilala ang Panginoon, baka hindi mo siya tawag yung Panginoon. Kaya tayo may Bible. Dito sa Bible, itong Bible na ito, ang tawag dito, dokumentado. Lahat ng detalye narito. Tataka nga ako dyan sa mga naniniwala sa evolution theory, no? Kasi naniniwala sila yung unggoy naging tao. Sana ngayon, wala na ngayong unggoy. Ito pala si Totoy galing sa unggoy, kaya pala wala ng gorilla.
No? Alam niyo, napakahalagang pananampalataya. Kaya ang mga matatalino dyan sa UP hindi naniniwala sa paglikha ng Diyos kasi hindi sila sumampalataya kay Kristo. Yes. Maniniwala lamang yan at makakaunawa kapag si Kristo ay ginawa nilang Panginoon. Yan ang umpisa ng paniniwala, ng paniniwala sa paglikha. Yes. Yung paglikha sa daigdig. Sinong lumikha sa daigdig? Sinong lumikha sa langit, lupa at ng dagat? So, kung minsan, ang mga disipulo nananalangin eh. Nung sila pinapersecute eh. Ikaw, Diyos. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya ngayon, iunat mo ang iyong mga kamay. At ikaw ay magpagaling. Pinapersecute sila eh. Palalayasin na sila sa Jerusalem eh. Kaya nga yung sulat, papunta rito sa Nobeleta, hindi nakarating eh. Meron ba, nakarinig na ba kayong turo tungkol doon sa isang napakahalaga sulat? Nagdala-dala ng mga apostol, kahit saan sila magpunta, tungkol sa mga hentil. At tinan nyo, hindi nyo alam na, kasi may sulat, ginawa doon sa Acts. Nung sila Pablo ay nagtatalo-talo tungkol sa mga hentil at sa mga mananampalatayang Hudyo, na kailangan susunod pa rin sila sa kautusan ni Moses. No, yung kautusan ni Moses, nandun yung magkakakain ng baboy damo, ng hipon, ng ano-ano. Tsaka yung salapi mo, kailangan pupunta ka ron once a year, 10%. Nag-usap-usap sila ngayon, nagpunta ng Jerusalem. Yung mga haligi ng iglesia, nag-meeting sila, kasama yung kapatid ng Panginoon na si Santiago. At gumawa sila ng resolution. Okay, ito si Bishop, alam natin, yung Nicene meeting ng mga Bishop, Nicene decree. Ito, hindi decree ng mga Bishop. Ito'y pagpupulong ng mga apostol. Bumalik sila ng Jerusalem at sinettle nila yung usapin sa Hintil at sa mga Hudyo. Acts chapter 10. Tama ba ako, Bishop? Baka mamali ako ng verse. At sila'y gumawa ng isang napakahalagang sulat na bit-bit-bit-bit lagi ni Pablo kahit saan siya makarating. At ito'y binabasa niya para sa mga Hintil na sumampalataya kay Kristo. At sabi roon, dahil dito, tumibay ang pananampalataya ng mga mananampalatayang hentil. Yes. Ano nakalagay doon sa sulat? Kayo mga hentil, hindi na kayo susunod sa kautusan ni Moses. Anong gagawin nyo? Huwag kayong mangangalo niya, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag nyo kakainin ng mga hayop na binigti. At yung dugo, paalaga ng dugo. Ang Espiritu Santo ay laging hinahalin tulad sa dugo. Kung walang dugo, walang kapatawaran. Yeah. Doon sa Old Testament. Pero ngayon sa panahon natin, ang Espiritu Santo, yan ang kapantay ng dugo doon sa Old Testament. At ang pinakahuling dugo na idinanat dito sa daigdig na ito, ang dugo ni Kristo. Yes. Nung siya pinagsasaksak, pinaghahataw doon sa mahal na araw, yung unang mahal na araw na tinatawag. Anong ginawa kay Kristo doon sa unang mahal na araw? Ang unang ginawa sa kanya ng mga sundalo, may balbas ang Panginoon eh. Kasi nung araw, pag ikaw ay Hudyo, Bishop, pag ikaw ay Bishop, pag Hudyo ka, hindi ka pwedeng mag-ahit. Ganyan, hindi pwede. Yeah. Kailangan pahabain mo yung balbas mo, yung yan. Hudyo, bawal kasi nakalagay sa law of Moses. Kung tayo ay mga Hudyo, baka mga katulad nila tayo, ganyan tayo haba ng balbas natin. No? Wala tuloy ako. Ang unang mahal na araw na nangyari ay nung si Kristo ay ipako sa krus. 2020, ano pa ngayong taon? 2025 years ago. Yeah. No, may iba-ibang ano dyan eh. Mayroong Roman calendar, mayroong calendar ng kung ano-ano, may difference na ilang taon. Yung iba kasi nagbilang dyan nung pinanganak si Kristo. Yung iba naman nagbilang ng taon nung si Kristo ay umalis na, pumunta na sa langit. Kaya mayroong difference yung mga taon. Yung AD, yung BC, ano ba ba yung ABC? Mga taon. Anong taon na tayo ngayon? Binibilang ang taon. 25 years na ang nakaraan. O, dito natin, gamitin na natin yung kalendaryo natin. Ano ba itong kalendaryo natin? Gregorian ba tayo? Tawag natin. Gregorian. No? Yun ang kalendaryo na inadapt natin. Kasi nung panahon na yan, ano ba yan? Gregorian Roman? Kasi nung panahon na yan, nag-umpisang bilangin,
ang superpower sa daigdig na yan, noong panahon na yan, Roman Empire. Yeah. Romano. Kaya yung mga sundalo na nagpako sa Panginoon, mga sundalong Romano. Amen? Yes. Okay, number 1, si Jesus ay hinuli at ipinako sa krus. Hindi siya lalamya-lamya na parang walang kapangyarihan. Okay? Siya yung tumupad ng kautusan na maraming sinasabi sa hula sa kanya na siya ay nagsawalang kibo lamang. Hinayaan lamang niya kasi kung hindi mangyayari yun, hindi tayo naligtas ngayon. Walang mabuting balita, walang magandang balita tayong maririnig kasi hindi nangyari. Yes. Kaya nung siya hinalikan ni Judas doon sa garden, ang sabi na kay Judas, gawin mo na ng mabilis yung dapat gawain. Yeah. Okay, di nangyari na nga, hinuli na. Anong nangyari doon sa isang tao? Nagbikti. Yeah. Pero si Pedro, nakagawa ng kamalian, nagsisi. Yes. At siya'y nagpatuloy, at siya'y naging lalong mas mainit ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Meron dalawang uri ng pagsisisi. Yung isa nag-iiyak lang. Nag-iiyak lang kasi nahuli. No? Sa panahon natin ngayon, akala natin pag nahuli ka ng asawa mo at nag-iyak-iyak ka, hindi ko naulitin. Yun naman isa, nangangako, mula ngayon, New Year's resolution ko na, hindi ko na yan gagawin. Yun naman isa, pag mahal na araw, pipinitensya ako. Ako'y magsisisi na ako. Gagayain ko si Jesus. No? Maraming uri ng pagsisisi, pero ang dulo, kapahamakan. Yes. Pagkawalay sa Diyos. Yung isang nagsisi, kaya lang nagsisi, nahuli. Nahuli ng asawa, kaya naman may nakapagsuplong, nakulong, nagsisi. Paglala niya, kung yan ay drug addict, malamang babalik uli yan. Ngayon na, marami na uli. Binabalik-balik na. Yeah. Ang tunay na pagsisisi, it will lead you to God. Dadalahin ka niyan sa Diyos. Yeah. Marami pang tao din sa Bible na nakagawa ng kasamaan. David. Mga kapatid ni Jose. Yes. Diba si Jose pinagbili? Ginawang alipin. Pero yung isa niya, kapatid, ang pangalan to, si Judah. Nung nakaharap na niya si Jose, sabi niya, diba, naging governor na si Jose sa Egypt Yeah. Sabi lagi niya sinasabi sa mga kapatid niya, maling-mali ginawa natin hindi natin dapat ginawa. No, nandun na siya sa harap ni Jose, hindi pa niya kilala si Jose. Ang sabi niya, ako na lang ang parusahan ninyo. Okay, sir. Kasi, kung sabihin, meron siyang puso na kaya niyang tumanggap ng parusa dahil siya'y nagsisisi. Willing siyang i-recon yung pangyayari. Willing siyang magbayad. At dahil doon, si Judah, tanong niyo ang Panginoon saan galing na lahi ni Judah. Judah. Praise. Dalayon na Judah nga tawag sa kanya. Yes. Kasi yung lahi ni Judah, kapag ka yung kaban ng Tipanay nagtatravel, ang laging nasa unahan, Judah. yung mga angka ni Judah. Siguro matatapang yung mga angka ni Judah, no? Handa sa kamatayan, no? Judah means praise. Pero alam ko, mas matapang sa kanila yung lahi ni Levi, Kaya nga sila yung pinagbantay, Di ba si Levi, lahi ni Levi, merong isang pagkakataon, sinutusan sila ni Moses, pakainin yung lahat. Yeah. Ama, sumamba sa Diyos-Diyosan. Yung lahi ni Judah ang kumilos, ni Levi, pinagpapatay nila. Libo, patay, gulong ang mga ulo. Yeah. Kasi dito sa Old Testament, lalong-lalo na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, alam niyo kung anong kaparusahan niyan? Kamatayan. Kamatayan. Pag ikaw ay sumamba ka sa Diyos-Diyosan dito sa Old Testament, ang parusa diyan kamatayan. Kaya wag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Kasundo na nga yung Trinity, hindi naman pala ang sinasamba niya, ikatlong Diyos hindi naman pala. Bakit? Yung siya, isusugo ko siya, yung palang siya na tinutukoy niya doon, ang ipinapakilala niya at ang ipapakilala ng Espiritong darating kay Bishop, si Kristo. Yes. Sir. At ang kanyang Ama. Yes. Si Jesus, bago umakyat sa langit, sabi niya, Ama, ipinakilala na kita at patuloy kitang ipapakilala. Kaya hanggang ngayon, ang Ama, ang Panginoong Jesus, patuloy na nagpapakilala sa atin. Yes. Pero kung tayo dadiretso sa Ama, no, marami akong nakakausap kami, diretso kami sa Ama, mas magaling kami. Hindi na kami tumadaan kay Jesus.
Tapos ginawa, sabi sa Bible natin, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Yeah. At sinabi rin ni Jesus, dito rin sa, mas dakila ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin. Yeah. At walang makakaagaw sa kanila sa aking Ama. Hindi niya iniiwan ang Panginoong Jesus, hindi niya iniiwan ang kanyang Ama. Yes. Subalit sila iisa. Malimit niyang sinasabi, ako at ang Ama ay iisa. So therefore, pwede sabihin ni Bishop, so therefore. Ano, kung nandito yung kapatid nating Wanda, si Pastor, o ayan, so therefore. No? Ayun ang delikado. Yung nakakagawa tayo ng therefore kagad, ng conclusion sa ilang mga sitas lang. Ang therefore ay resulta ng ilang sitas na nabasa sa Bible. Yung mga doctorate degree, nakakagawa yan ng libro eh. May mga kaibigan ako may doctorate degree eh. Kilala mo si Pastor Misa namatid doon sa atin. Puro ano yan, puro reading ng mga books. Pagdating ng dulo, gagawa yan ng conclusion. Base doon sa kanyang mga binasa. Legal na siyang gumawa ng libro. Doctorate degree. Kakagawa na siya ng libro. Kaya maraming sekta ng reliyon kasi yung mga leader ng mga sekta ng kahit anong sekta, nag-aral ng doctorate degree, nakagawa ngayon sila ng sarili nilang tinatawag nilang doctrines. Diba kaya sa pag nagparehistro ka sa yung sa iyo, independent ka eh. Pag nagparehistro ka sa munisipyo, nakalagay doon sa yung tenets of faith pa. Isasubmit mo yan sa munisipyo, di ba? Statement of faith. Bishop, anong yung umbrella mo? Wala. Ano bro? Independent dito. Independent. Maganda, puro Bonifacio at Harizal. Walang kasi alam nyo ang kagandahan pag independent kayo. Kaya nyong sundin ko nung sinasabi sa inyo ng Espiritu Santo na nasa sa inyo. Pag ikaw naka-umbrella ka, nakakulong ka sa libro, hindi ka pwedeng umalis doon. Kahit sabihin sa iyo ni Kristo, hindi yan totoo, ito yung totoo, hindi ka pwedeng umalis. Kasi ang kalaban noon, mawawalan ka ng sweldo, mawawalan ka ng suporta, pagiging ka rebelde. No? Pag dumating ang Espiritu Santo, anong gagawin niya sa iyo? Bibigyan ka niya ng kalayaan. Yes. Yeah, the spirit of Kalayaan ang unang bibigay niya sa iyo. There is freedom. Yes. Kaya meron nagsabi sa akin, isang pastor, Brother Roland, natatakot ako ika sa ginagawa mo. Bakit? Kasi baka ikaw ay maligaw. Turo sa Bible, wala kayo kang umbrella. Gusto niya ako i-anoint niya eh. Maging member niya sa kanyang Sabi ko, teka na, paano ako magkakamali? Ang teacher ko, ang dakilang guro, Espiritu Santo. At ang pundasyon ko'y pagmamahal sa kapwa ko. Paano ako magkakamali? Pag ang tinuturo mo, pansarili mo, diyan mo malalaman kung ang nagtuturo sa iyo, diablo o espiritong mabuti ni Kristo. Anong galing sa Diyos? Ang turo na yan, pagmamahal ang pundasyon. Kapag kami tinuturo mo, kayo lang maliligtas, yung grupo nyo lang maliligtas, yung pera mo lang amin lang, hindi yan galing sa Diyos. Ang karunungan na galing sa demonyo, makasarili. Sa Bible yan. Dalawang uri ng karunungan. Ang karunungan na galing sa Diyos, mapagmahal sa kapwa. Dalawang uri may pinanggagalingan ng karunungan. Mayroong ikatlong karunungan, karunungan ng tao. Yan yung mga pinag-aralan ng mga eskwelahan. Kaya magkakaiba yung nalalaman yan. Yeah. Kung si Bishop may eskwelahan, si Nanay Pachi may eskwelahan, iba-ibang sekta yan. Paglabas mo ng eskwelahan, yun ang dala mo dyan. At ang kaaway mo, yung kapwa mo mga sekta ng mga nag-aral din sa eskwelahan. Yes. Pero pag yung isang tao, hindi nag-aaral sa mga Bible school nila, hindi naman wala kaaway. Bakit? Pareho lang kayo maintindihan kasi Bible ang inyong pundasyon. Hindi yung inaral ng mga tao. Amen? Yes. Okay. Ngayon, ito na yung sabi ng Panginoon sa Matthew 28. Basahin natin. Matthew 28 verse 18. Umpisa natin sa 16. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Yes. Nabuhay ng muli ang Panginoon dito. Ito ang pinakamahalagang aral dito. Ang Panginoon, matapos na siya ipako sa krus, mamatay, siya ay muling nabuhay.
Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. At lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Binigay na. ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit Sa lupa. at sa lupa. Yeah. Kaya, ito na, no? Kaya pinapaalam ng Panginoon sa atin na nasa Kanya na lahat ng kapangyarihan. Kaya, Mayo. humayo kayo, gawin ninyong tagasunod ko ang mga tao Sa lahat sa lahat ng bansa. ng mga bansa. Ay, umalis na ng Jerusalem, nandito na sa Noveleta ngayon, sa Pilipinas na. At bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama Ng anak. at ng Anak At ng at ng Espiritu Santo. At turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. tandaan niyo. Tandaan nyo, Ako'y laging kasama. ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yes. Sinong kasama natin ngayon? Espiritu Santo. Sino ang Espiritu Santo? Sabi ni Jesus, ako. Kami ng aking Ama. Yeah. Anong gagawin niya? Sabi ng Panginoon, itong gagawin nyo. Humayo kayo, mangaral. Kita na nyo yung aking FB, puro pangangaral na salita ng Diyos nandiyan eh. Yeah. No. Ang daming nagsasabi, salamat Panginoon ha. Salamat Kuya Roland, naunawaan ko ngayon yung tungkol sa mga bagay na yan. Kasi nung dito sa amin, ito yung doctrine sa amin. Ito, huwag kang ganun, pero wala akong doctrine, Bible lang. Ano sabi? Mangaral. Ano pa? Bautismuhan. Ano ba ibig sabihin ng bautismo? Siyempre, alam natin lahat. Tatanong ako ng pastor, baka hindi alam uugatin pa yan sa Latin, sa Hebrew, bautismo, ilulubog. Tama, pastor, na? Baka magkamali ako Baptizo. Baptiso, di ba, pastor, na? Ilulubog. Sa tubig yun. Yeah. Paano mo ngayon baptismo sa Espiritu Santo? Yeah. Okay, tanong mo lang. Sino makakasagot? Sino, pastor? Baptismo baptismo. Ibig sabihin ng bautismo, ilulubog. Nabasa nyo na ba sa Bible? Let's go deeper. Yes. Sa salita ng Diyos. Okay? Let's go deeper sa salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ang salita ko'y Espiritu At buhay. at buhay. So ngayon, tinanggap mo si Kristo, andyan sa iyo ang Espiritu Santo, pero maraming tao kilala si Kristo, pero hindi nagbabasa ng Bible. Kaya kapag mayroon kahit kanino, kung anong marinig niya, pinapaniwalaan niya. Yeah. Sabi ni Jesus, bautismuhan ninyo sila sa tubig bilang tanda ng pagsisisi. No? Diba si Buhay. Panginoong Jesus, ang una niyang ginawa, nung siya nag-umpisa ng ministeryo, ang una niyang ginawa, nagpabautismo kay Juan, kasi ang papel ni Juan the Baptist, kaya ang pangalan niya, John the Baptist, ang papel niya, magbautismo. Yeah. Kasi yun ang unang-unang umpisa ng ministeryo ni Kristo. At nung si Jesus ay nagpabautismo, okay, ito na lang. Siya ang minamahal kong anak. Yeah. May nagsalita pero hindi yun narinig ng lahat ng tao. Ang nakarinig lang noon si John the Baptist kasi ang sabi sa kanya ng Diyos, ang makita mong bumaba ang Espiritu Santo, siya ang magbabautismo sa apoy, siya ang anak ng Diyos, siya ang sundin mo. Yeah. Kaya nung siya unang nagpabautismo, mag-uumpisa na ng ministeryo si Kristo. Hoy, teka lang. Hoy, nagtataka. Bakit pag ako nagsasalita, yung isang oras ko parang napakabilis? Dahil nag-enjoy tayo sa salita ng Diyos. Yeah. Okay, teka muna, tatapusin ko lang. Itong mahal na araw na to, kung nais nyo sumunod sa bautismo sa tubig, no? Itong kasing bautismo sa Espiritu Santo, ito pagkaharap mo mga nag-aral ko saan, maraming debate yan. Pero pag basahin ko ang Bible, basahin nyo ang Bible, isa lang matatagpuan natin, hindi magdidebate, pare-pareho. Kung gusto ninyong sumunod sa bautismo, katulad ng ginawa ni Jesus, ito'y patunay, declaration ito ng public declaration na ikaw ay nagsisi. At ikaw ngayon, ang buhay mo ngayon ay mag-uumpisa na kasama mo si Kristo. Yes. Public declaration. Kung nais mo, itong mahal na araw na to,
magkakaroon tayo ng isang gathering sa tabing dagat, imbitahin natin ng mga pastor para kung merong may gusto Yeah. na magpabautismo, kung hindi ka pa nababautisman, alam ko marami dyan, baptize na. Dala ko na lahat, karamihan sa ano. Pero kung meron, iseset natin ng isang araw, mag-iimbita tayo ng mga pastor, kung nais magpabautismo sa tubig, sa dagat, pero sa swimming pool, maghahanda tayo ng isang araw, magpabautismo sa tubig. Tao ang nagpabautismo sa tubig. Either sa pangalan ni Jesus, Yeah. or kung gusto mo sa pangalan ng Ama. Yeah. Anong pangalan ng Ama? Jesus din. Yeah. Sabi ni Jesus, Ama, salamat sa pangalan. Binigay mo. Iningatan mo sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ibinigay mo sa akin. Yes. Anong pangalan ni Jesus? Jesus! Yes. Kaya kung pupunta ka naman dyan sa lumang tipan, pag basa mo yung Bible mo sa lumang tipan, ay minsan mababasa mo dyan, Yahweh, Jehovah, El Shaddai. No, nagkatalo-talo sila dyan. Meron pa dyan mga Jehovah, ano-ano, magtatalo sila. Pagpunta ka naman dyan sa bagong tipan, wala kang makikitang ganyang pangalan. Ang itinuro lang ng Panginoon sa pangalan ng Diyos dyan, ang Diyos na dapat natin makilala, tawagin natin, ating Ama. Yes. Walang tinuro si Kristo na tawagin mo ang Diyos, El Shaddai, Jehovah, Yahweh. Kaya nung ako nung minsan, meron akong nakaharap na Jehovah's Witness. Tinuturo niya sa akin, alam mo buhay ka, pangalan ng Diyos. Sabi ko, sa pagkaalam ko po sa Bible ko, sa lumang tipan, meron po akong Bible na Latin, ang pangalan ng Diyos, Deus. Yung Tagalog ko naman Bible, ang pangalan ng Bible sa Tagalog ko, Dios. Yun naman pong English, ang pangalan ng Diyos, God. Yun naman pong Hebrew at Greek, ang pangalan ng Diyos, Jehovah. At saka El Shaddai. Sabi ng babae, hindi na kumain ka. Kasi binabasa nila Old Testament. Sa New Testament, isa lamang ang pinakilala ng Panginoon sa atin. Ang ating Ama, ang aking Ama. Dito sa Matthew 28, sabi ng Panginoon, sabihin mo sa aking mga kapatid, pupunta ako sa aking Diyos at inyong Diyos. Sa aking Ama at inyong Ama. Kung kayo'y mananalangin, sabi ni Jesus, tawagin ninyo ang Diyos, Ama kong Diyos. No? Parang akong kilala, hindi naniniwala doon sa pangalan ni Jesus na Tagalog, wala raw visa. Ang gusto niyang pangalan, yung original ba? Hebrew. Hindi niya mabigkas eh. Ganun pa. Ang pangalan ni Jesus na ito, mabisay ka to. Ganun pa eh. Sabi ko, naku po, kahit hindi ko banggitin ng pangalan ni Jesus, pag sinabi ko, sa pangalan ng Panginoon, kahit ako walang pangalan, lumalayas ang demonyo, nakikikisay pangalan, ganun eh. Depende yan sa taong nakakakilala kay Kristo kung gaano ka ka-authorize na gumamit. Yes. Kahit alam mo ang pangalan niya sa lahat ng uri ng pangalan, pag ikaw ay hindi authorized, pag hindi mo siya sinusunod, kaya lagi sinasabi ni Kristo, kung mahal mo ako, susundin mo ang utos ko, at darating sa iyo, ipapadala ko sa iyo ang Espiritong Banal. Yes. Ano ang keyword ron? Kung mahal mo ako, susundin mo utos ko. Anong utos ni Kristo? Magmahalan tayo. Yeah. Yan ang pundasyon ng Diyos. Pagmamahal. Amen? Amen. Ay, ikaw ang hari at tagapagligtas. Mahal kong pangalan, aming itataan. Panginoon Jesus.